In San Jose Occidental, Mindoro, 101.7 Radyo Natin FM. This is your radio. MBC Radio Natin, the country's friendly station. Radio Natin. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakatiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, umadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Siya'y darating. Ang programa pong ito ay inihatid sa atin ng Adventist World Radio, Adventist Community Services, Adventist Youth Ministry, at ng himpilang 101.7 Radyo Natin. Ako po ang inyong kaibigang kabataan sa Himpapawid, Nervin Juster Balmes, sa loob po ng isang oras tuwing ika-una at ika-apat na linggo ng buwan, sa oras po na 12 hanggang alauna ng tanghali, ay nais po namin kayong anyayahan na amin po kayong makasama sa pag-aaral sa isang napapanahong mensaheng may kinalaman sa kung paano tayo mapalapit kay Kristo. Kaya po sa mga oras na ito, amin pong binabati ang amin pong mga listeners via online and radio ng isa pong mapagpalang tanghali po sa ating lahat, at sa amin pong mga taga-subaybay sa lahat po ng kapuluang narating po ng ating tinig at ng signal. Ayan, so amin pong binabati ang amin pong mga tagapakinig sa San Jose Market, ang mga tricycle drivers po, gayon din ang mga nakikinig po habang sila po ay nagsasalo-salo sa mga panahong ito. Ayan, akin rin pong binabati ang aking mga teachers from San Jose Adventist Academy, from College of Engineering ng Occidental Mindoro State College, ang aking po mga kaibigan and mga classmates po na nakikinig ngayon from BSC 2A. Ayan, so ako po ay masaya na makasama po kayo sa talakayan po ngayong oras. Kaya naman po, kung kayo po ay may katanungan, kung may mga nais po kayong ipabati, ay maaari lamang po kayo mag-text or mag-call sa numerong 0966-9339-139 or i-comment po sa ating FB Live, at maaari rin pong i-like at i-share po para po marami po tayong marating na tagapakinig ang ating pong mensahe sa mga oras po nito. Kaya naman po, ay bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay makakarinig ng isang makalangit na awitin na susundan ng opening prayer bilang paglapit po sa Panginoon sa ating pong pag-aaral ngayong hapong ito. Pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa'yo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo. Pupurihin, aawitin
dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. Lahat ng bagay ay hindi magtatagal, ngunit alam kong ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Kaya't sa piling mo ay di mangangamba, pagkat pangangailangan ko'y nababatid mo na. Buhay ko'y hawak mo, puso ko'y nasa'yo, pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa'yo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo. Pupurihin, aawitin, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. Inaakay ako sa tuwing naghihina, kalakasan ko'y nasa iyong kamay. Buhay ko'y hawak mo, puso ko'y nasa iyo, pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa iyo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo. Pupurihin, aawitin, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. Let's pray. Dakila po naming Ama, Diyos, Ikaw pong pinakamapangyarihan sa lahat. Lubos po namin binabalik ang mataas na papurit. Pasalamat, Panginoon, sa tanghaling ito na kami po ay nagkaroon ng pagkakataong pagsalusaluhan ang inyong mensahe sa mga oras na ito, Panginoon. Naway sa amin pong maririnig, inyo po kaming gabayan, ang mga tagapakinig po natin sa mga oras na ito. Inyo po silang gabayan sa pakikinig ng inyong mensahe upang kanila pong maunawaan at kanilang mabuksan ang kanilang puso't isipan sa mensaheng kanila pong maririnig sa oras na ito. Naway, gabayan niyo po ang bawat isa, ang mga ating pong tagapakinig kung saan man po sila naroon ngayon, Panginoon, ay inyo po silang bigyan ng panahon upang kanila pong time magnilay-nilay sa inyo pong salita sa mga oras na ito. Kami po, inyo po kaming gabayan at patawarin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang samot dalangin sa aming tagapagligtas. Amen. Ayan, muli po, isa pong mapagpalang tanghali sa ating lahat, mga kapatid, and amin pong mga magiliw na tagapakinig. Ayan, so ngayon po ay pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos na pangungunahan po ng inyong lingkod sa oras po na ito. Ayan, so kung kayo po ay merong libro na Messages to Young People, ay amin po kayong inanyayahan na ako po ay inyong samahan at sa ating pong pag-aaral. At tayo po ngayon ay nasa chapter 81 na po ng ating pong babasahin. Ayan, so tayo po ay magpatuloy. Ang ito pong chapter 81 ay may pamagat na The Value of Bible Study, o kung sa Tagalog po ay ang halaga ng pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ayan, so tayo po ay ating pong basahin. The study of the Bible is superior to all the other study in strengthening the intellect. So sinasabi po dito
na ang pag-aaral daw po ng salita ay higit sa lahat, or ito po ay superior, ito po ay pinaka mataas na way ng pag-aaral na kung saan ito po ay nakatulong sa pagpapalakas po or sa strengthen ng ating pong isipan. Ayan. What fields of thought that youth may find to explore in the Word of God. The mind may go deeper and still deeper in its research, gathering strength with every effort to comprehend truth, and yet there is an infinity beyond. So, sinasabi po dito na sa atin daw pong pag-aaral ng ating salita, ng Biblia po ng Diyos, ay yung ating pong pag-aaral ay pag atin daw po itong sinimulan is ito raw po ay lalalim or deeper. Ito po ay maglalalim na kung saan ito po ay beyond sa ating kaalaman, and pag atin po itong naunawaan ay malalaman po natin na ang Biblia po pala ay mas beyond pa sa kaalaman natin. Kaya po sinasabi po dito na those who profess to love God and reverence sacred things and yet allow the mind to come down to the superficial and unreal are placing themselves on Satan's ground and are doing his work. So sinasabi po dito naman na kung yung mga tao daw po na nagsabi po sila na mahal nila ang Diyos, ginagawa nila yung mga bagay na nakakawalhati sa Diyos, pero kung hinahayaan po nila na manatili ang kanilang isipan sa makamundong mga bagay, sa mga bagay na walang kabuluhan, is inilalagay daw po nila ang kanilang sarili sa panig daw po ni Satan, at ginagawa na rin daw po nila ang kanyang gawain. Ayan, so ito po ay paalala sa atin na bilang Kristiyano, bilang tayo po ay namumuhay sa araw-araw, ay although ginagawa po natin ang mga bagay na mabuti, ay dapat rin po nating pagtuunan ng pansin ang ating pong salita, ang salita po ng Diyos, upang ito po ang mag-guide sa atin sa araw-araw at sa mas makabuluhan pa pong purpose po ng ating buhay. Ayan. So sabi po dito, if the young would study the glorious work of God in nature and His majesty and power as revealed in His word, they would come every such exercise with faculties quickened and elevated. A vigor would be received, having no kin to arrogance, by contemplation of the marvels of divine power. The mind will learn the hardest but most useful of all lessons, that human wisdom, unless connected with infinite and sanctified by the grace of Christ, is foolishness. Sinasabi po dito na ang mga kabataan daw po ay, kung ang mga kabataan daw po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, kung kanila daw pong gawin ang karakter ng Diyos, gawin ang mga bagay na nakabuti, is ito daw po ay pinapatalas at pinapataas ang kanilang kakayahan, which means sila po ay nag-i-improve, ang kanilang pong mga abilities, ang kanilang mga talents ay lalago pag kanila po ito pinapagamit at ginagamit sa mabuting paraan at sana ayon po sa kalooban ng ating Diyos. At sinasabi naman po dito na sila raw po ay makakatanggap ng lakas na walang kaugnayan sa pagmamataas. Sila raw po ay magiging humble. Kumbaga, sila po marireceive po nila ito with humbleness at sa pamamagitan ng pagnilay-nilay sa mga kanghang gawa ng kapangyarihan ng Diyos. So, ang mga kabataan daw po na nagsasabuhay ng gawain, ng mabuting gawain, ng gawa sa kapwa, ng mabuti, at naayon sa kalooban ng Diyos, ito daw po ay, sila raw po ay makatanggap at makaroon ng pagkataon
sa pamamagitan ng kaangahangang gawa ng kapangyarihan ng Diyos. So kanila pong matututunan sa kanilang isip na ang sila raw po ay makaroon ng lesson or kanilang madidiscover ang kaangahangang gawa ng ating Panginoon sa pamamagitan po nila at sila po ay magamit sa gawain. Ayan. So, sinasabi po dito na kung ang karunungan ng tao ay hindi nakaugnay sa ating Panginoon at hindi po banal, ito raw po ay walang saysay. Kung atin pong ginagamit ang ating kaalaman, ang ating karunungan sa walang kabuluhang bagay, matuturing daw po ito walang saysay kung wala po dito ang ating Diyos. Ayan. So, next topic po natin, ito po ay the mediatorial work of Christ. Na kung saan ang mediatorial po is ibig sabihin, ito daw po yung in between, kumbaga tagapamagitan ni Kristo. Ayan, so ibig sabihin po ang gawaing tagapamagitan ni Kristo. So the work of God's dear Son in undertaking to link the created with the uncreated, the finite with the infinite in His own divine person is a subject that may well employ our thoughts for a lifetime. So, ang gawain daw po ng minamahal ng anak ng Diyos or ni Jesus, ang nag-uugnay po sa mga nilalang sa atin at sa Diyos. So, ibig sabihin po na to ay si Jesus daw po yung nagsisilbing kumbaga bridge sa atin at sa ating Diyos. Ayan. So, dahil so sabi po dito, this work of Christ was to confirm the thoughts of a lifetime. So ito daw po ay ang gawain na to ay maaari nating pagtuunan ng pansin sa ating pong pagtutuunan ng time, ng ating pag-isip sa ating pong buong buhay. Kaya po ang gawain ito ni Kristo ay upang pagtibayin ang mga nilalang sa ibang mga daigdig sa kanilang kawalang sala at katapatan at upang iligtas ang naligaw at kihinalong sangkatauhan sa mundong ito. So, ito po ay isa sa mga dakilang gawain ng ating Panginoon na kung saan ay i-save at i-reach ang mga tao at upang sila po ay maligtas. Ayan. So, sa pamamagitan po ni Jesus, ay ito po ay magagawa po natin. Ito pong gawain na pagpapalaganap ng salita at mas marami po tayong marireach ng mga tao at masasave ng mga souls. Ayan. So, sinasabi po dito na He opened a way for the disobedient to return to their allegiance to God. Well, by the same act, He placed a safeguard around those who were already pure, that they might not become polluted. So, sinasabi po dito na ang ating pong Panginoon daw po ay nagbubukas ng opportunity or ng mga pintuan sa atin upang ating pong makita ang mga taong kinakailangan ng kanyang tulong, ng kanyang ang kanya pong mga ng mga taong hindi pa siya nakikilala. Ayan. At saka kanya daw pong babantayan, safeguard niya daw po ang mga taong pure, na kung saan mga taong nakilala sa kanya, mga taong isinasabuhay ang kanyang salita, is kanya daw po itong iingatan at hanggang sila po ay hindi maging polluted o kumbaga sila po ay hindi maging polluted o kaya maging isang makasalanan pa. Ayan. So, while we are rejoicing that there are worlds which have never fallen, this world render praise and honor and glory to Jesus Christ.
for the plan of redemption to save the fallen sons of Adam, as well as to confirm themselves in their positions and character of purity. Ayan. So abang tayo raw po ay namumuhay sa ating pong ginagalawan, ay ito daw po ay habang tayo daw po ay nagagalak na may mundong hindi kailanman nagkasala, ang mundo daw po ito na nagbibigay ng papuri, kagalakan at kawalatian kay Jesus para sa plano ng pagtubos upang iligtas ang mga nahulog sa anak ni Adan at upang mapanatili rin ang kanilang sariling kalinisan at katapatan. So, yung mga tao daw po na nagre-rejoice kay Jesus, sila po ay gagamitin at lilinisin upang sila po ay gamitin at upang mas marami pa pong tao ang mag-rejoice rin kay Jesus at mas marami pang tao ang ma-reach na at maligtas ng mga anak na Adan. Ayan. At upang mapanatili rin ang kanilang sariling kalinisan at katapatan. Ayan. Every world through immensity, engage the care and the support of the Father and the Son, and this care is constantly exercised for fallen humanity. Christ is mediating in behalf of man, and the order of unseen worlds also is preserved by his mediatorial work. Are not these themes of sufficient magnitude and importance to engage our thoughts and call forth our gratitude and adoration to God? Ang sinasabi daw po dito na si Kristo daw po ay namamagitan para sa tao at sa pamamagitan ng kanyang gawain bilang pamagitan ay napapanatili rin ang kaayusan ng mga hindi nakikitang daigdig. Hindi ba sapat ang laki at kahalagahan ng mga paksang ito upang pagtuunan ng ating isipan at mabigay sa atin ng pasalamat sa pagsamba ng Diyos? So, sinasabi po dito na habang tayo daw po ay naggagawa ng gawain ng ating Panginoon, ang Diyos daw po ay namamagitan sa atin at sa gawain po ito ay hindi lang daw po itong mundo natin ang nagagalak, kundi meron daw po iba pang sa langit na kung saan ang mga tao raw, ang mga anghel daw po ron ay nagpupuring galak rin daw po, mga kapatid. Ayan, so bilang pagpapatuloy po, ang next po ay intellectual development. Open the Bible to our youth, draw their attention to its hidden treasure, teach them to search for its jewels of truth, and they will gain a strength of intellect such as study of all that philosophy embraces could not impart. So sinasabi daw po dito na kung ang ating mga kabataan ay atin po silang ituon sa pagbabasa ng Bible, so sila po ay ating bigyang pansin, atin daw pong kanila daw pong ituon ang kanilang attention, ang kanilang time, ay kanila daw pong madidiscover ang kayamanang tinatago po ng Bible. O kumbaga, ang hidden lessons, ang hidden treasures ay kanila pong makikita sa pag-aaral po ng Bible. Turuan po silang hanapin ang mga katotohanan at magkakaroon sila ng lakas ng pag-iisip na hindi maibibigay ng kahit anong kaalaman at aral. So, pag tayo daw po bilang mga kabataan, kung tayo daw po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, ay atin daw pong matatamasa, atin pong makikita ang mga bagay na hindi kayang ibigay sa atin ng kahit ano pang pag-aaral. Ayan, so atin daw pong ang mga dakilang paksang itinatalakay ng Biblia, ang marangal na kasimplehan ng mga kinasihang pananalita nito, ang mataas na temang inihaharap nito sa isipan, at ang malinaw na liwanag mula sa trono ng Diyos na nagbibigay linaw sa pag-unawa ay magpapaunlad sa kakayahan ng isip at parang halos hindi may paliwanag. So,
bilang mga kabataan, kung tayo raw po ay nakikinig at tayo raw po ay nagbabasa ng salita po ng Diyos, atin daw po Panginoon ay pagkakalooban tayo ng understanding, ng clarity, kumbaga mga tagapakinig. Ayan, so tayo daw po ay pagkakalooban ng clarity at atin daw po itong maunawaan na higit pa sa ating ina-expect at hindi po natin ma-realize na napakalalim na po pala ng ating pong napag-aaralan na ating natindihan pag tayo daw po ay nagbabasa ng ating pong Biblia. Ayan. So the Bible presents a boundless fields of imagination. Ayan. So pag tayo daw po ay nagbabasa ng Bible, ito raw po ay nagbibigay sa atin ng imagination na kung saan ay mas mataas pa at mas marangal kaysa sa mababaw na likha ng makamundong kaisipan. Ayan. So, pag tayo daw po ay nagbabasa ng Bible, ay atin daw po itong ma-enhance daw po ito ang ating intellectual, gayon din ang ating imagination dahil atin daw po dito makikita ang mga bagay na higit pa sa nilikha po ng ating pong makamundong kaisipan. Ayan. So, the inspired history of our race is placed in the hands of every individual. All may now begin in their research. They may become acquainted with our first parents as they stood in Eden, in holy innocency, enjoying communion with God and sinless angels. So, pag atin daw pong napagbigyan ng panahon na magbasa ng Biblia at tayo daw po ay nagsimula sa ating pong pananiliksik, sa ating pong research dito po sa aklat, ay marami po tayong makikilalang mga tao at atin raw po makikilala ang ating unang parents na kung saan sila raw po ay nanirahan sa Garden ng Eden. At dito raw po ay maaari nilang masubaybayan o kanilang makita ang pagpasok ng kasalanan at ang mga naging bunga nito sa sangkatauhan at sundan ang bawat hakbang ng banal na kasaysayan. Ang pagsubay ng tao, ang kawalan ng pagsisisi at ang makatarungang kaparusahan ng kasalanan. So, pag tayo daw po ay nag-dive in sa Bible, ay marami po tayong ditong lesson na matututunan at the same time mga taong makikilala at ating pong ma-realize at ating pong ma-discover ang tinatago pong kasaysayan at kagandahan po ng ang meaning ng ating pong nilalaman po ng ating Bible. Ayan. So, kaya po na bilang mag-aaral, bilang kabataan, pag tayo po ay nag-aaral, ating pong pagtuunan ng pansin, bigyan ng oras na kahit 10 minutes, 30 minutes before tayo mag-proceed sa ating pag-aaral ay atin po itong ituon sa pag-aaral po ng salita ng Diyos dahil ito po ay magsisilbi sa ating refresher. Sa akin po sarili, ito po ay nagsisilbi sa refresher at ito po ay naghahanda sa akin sarili na upang magkaroon ng mas deeper pang pag-aaral sa akin pong mga ginagawa. Ayan. Sinasabi po dito na they may trace the introduction of sin and its result upon the race, and it records the disobedience and impenitence of man and the just retribution for sin. And so sabi ko po kanina na pag tayo raw po ay nag-aaral ng salita ng Diyos ay atin pong itong maunawaan kung bakit nangyari ang mga bagay na atin pong nararanasan ngayon, ang mga bagay kung bakit tayo nandito, kung bakit nararanasan natin ang mga crisis, ang mga kagandahan
na nangyayari sa ating buhay. Kaya po ay ito po ay maging reminder sa atin, maging paalala sa atin na sa ating pong araw-araw na buhay ay ating pong paglaanan ng oras, ng time, ng panahon na ating pong tayo po ay magkaroon ng oras sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ayan. Next po, the highest culture. So sinasabi po dito, ito daw po ang pinakamataas na kultura. So the reader may hold converse with patriarchs and prophets. He may move through the most inspiring scenes. He may behold with Christ, who was monarch in heaven. So, pag tayo daw po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, at tayo daw po ay makakilala, tayo daw po ay makatagpo ng mga patriarchs and prophets na kung saan sila po ay naglakbay at sila po ay kanila po tayong isasama sa kanilang paglalakbay, sa kanilang mga experiences at sila po ay ipapakilala po nila sa atin kung sino po ba talaga ang ating Panginoong Diyos. Ayan. So, sa kanila pong paglalakbay at sa ating pag-aaral, tayo po ay nakasama sa kanilang paglalakbay at kanila pong tayong dadalhin sa mga pangyayari ng ating pong kasaysayan at ito po ay magbibigay sa atin ng understanding na at kalinawan clarity po sa ating pong paglalakbay dito po sa ating pong mundong ginagalawan. Ayan. So, sasabi po dito na he may behold Christ, who was monarch in heaven, equal with God, coming down to humanity and working out the plan of redemption, breaking off from men the chains whereof Satan had brought him, and making it possible for him to regain his godlike manhood. So, kung tayo daw po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, ito daw po ay maaari daw po nating makita si Kristo at na bumaba po sa ating mundo, tinupad ang plano ng pagtubos, pinalaya ang tao mula sa tanikala ni Satan at ginawa itong posible na maibalik ang kanyang pagiging kawangis ng Diyos. So ang paksang ito ay nararapat na pinakamalalim na pag-iisip at pag-aaral. So sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay ito po ay magbibigay sa atin ng ng understanding sa mga bagay ng ginawa po natin Panginoong Diyos at ito po ay nagre-require sa atin na mas malalim pang pag-aaral upang ating pong maunawaan ang mga reasons at mga pangyayari na nangyari sa panahon po ng ating Diyos at kung bakit nangyari ang lahat ng bagay na nakasulat po sa Bible. Ayan. So sinasabi po dito na if we let it speak to us, the Bible, sinasabi po dito na let the mind grasp the stupendous truth of revelation, and it will never be content to employ its power upon frivolous themes. It will turn with disgust from the trashy literature and idle amusement that are demoralizing the youth of today. So kapag nawaan daw po natin, nawaan ng ating isipan ang napakalaking katotohanan na ipinapahayag po ng Diyos through Bible, ay hindi na ito masisihan ang mga walang kabuluhang bagay. So tayo po ay magkakaroon ng tayo po ay mawawala ng interes sa mga bagay na mapapalayo po tayo sa ating Panginoon. At
ito raw po ay raw po maaring talikuran na ang mga walang saysay na babasahin at libangan na sumisira sa kabataan. So, bilang mga kabataan daw po ay, pag tayo daw po ay ating pong natagpuan, ang ating pong salita ng Diyos, ay ang mga bagay sa ating sanlibutan, tayo raw po ay mawawalan tayo ng interest dito at mas pagtutuunan daw po natin ng pansin ang kanya pong salita na kung saan yung mga bagay po, yung mga babasahin sa nagawa ng makamundong kaisipan ay ito po ay magiging ito po ay ating hindi na natin mapofokusan. Kumbaga kasi sinasabi po dito na pag tayo po nanibasa ay mawalan tayo ng gana, mawalan tayo ng hindi na daw po tayo ma-entertain ng mga ganong babasahin. Kaya po tayo ay makafocus na lamang sa salita po ng ating Diyos. Ayan. So sinasabi po dito na the sacred word, if made the rule of life, will refine, elevate, and sanctify. It is the voice of God to man. Will we heed it? So kung ito daw po ba ay sinasabi po daw po pala dito na those who have communed with the poets and sage of the Bible and whose soul have been stirred by the glorious deeds of the heroes of faith will come from the rich fields of thoughts far more pure in heart and elevated in mind that if they have been occupied in studying the most celebrated secular authors or in contemplating and glorifying the exploit of the pharaohs and Herods and Caesars of the world. So, kung tayo daw po ay nag-dive in sa salita po ng Diyos, ating daw pong kakayahan ay lalago, ang ating kaalaman ay lalago at ating po itong makikita sa ating pong pamumuhay ang mga hadlang sa ating pong pag-aaral gaya po sa Bible na kung saan may mga taong naging hadlang sa mga tao na kanila pong maparating ang salita ng Diyos. Gayun din po sa ating buhay ay ating pong makikita ang ating mga hadlang at tayo po ay gagawa ng paraan upang ating po itong ma-overcome at tayo po ay patuloy na makapangaral ng ating pong salita ng Diyos. Sinasabi po dito na the power of youths are mostly dormant because they do not make the fear of God the beginning of wisdom. So sinasabi po dito na ang kakayahan daw po ng kabataan ay kadalasang hindi nagagamit dahil hindi nila ginagawa ang pagkakataon sa Diyos bilang pasimula ng karunungan. Ayan, so madami daw pong mga kabataan or bilang kabataan na hindi po natin nagagamit ang ating mga talento, ang ating intellectual, ang ating kakayahan, ang ating talino sa gawain ng ating Panginoon. At sa pamamagitan po nito ay maaring ito po ay mag-fade. Di ba po? Kaya nga, pag ang talento daw po ay hindi nagagamit, ito po ay kumukupas. Ayan. So, kaya po ay sinasabi po dito na the Lord gave Daniel wisdom and knowledge because he would not be influenced by any power that would interfere with his religious principles. The reason why we have so few men of his religious few men of mind, of stability and solid worth, is that they think to find greatness while disconnected from heaven. So kagaya daw po ni Daniel na kung saan siya po ay pinagkalooban ng Diyos ng kakayahan, ng talino na kanya pong nagamit sa kanyang paglalakbay, ay gaya po ni Daniel ay tayo rin daw po ay pagkakalooban ng talino, ng talento. Kung tayo raw po
gaya ni Daniel ay nakakita ng kasayahan or ng happiness pag tayo raw po ay nandidisconnect sa mundo po ng ating ginagalawan. Ayan. Sinasabi po dito na binigyan si Daniel ng Diyos ng karunungan at kaalaman dahil hindi siya nagpaapekto sa anumang bagay na makakasira ng kanyang pananampalataya. Ayan. So kung kagaya ni Daniel, mga ginigilaw na tagapakinig, mga kaibigan, ay atin rin daw pong wag nating hayaan ang mga bagay na nangyayari, na ating nakikita sa ating paligid ay makaapekto sa ating pananampalataya. Dahil si Daniel binigyan ng kakayahan, ng talento, dahil hindi siya nagpaapekto sa mga nangyayari sa kanyang paligid, ay kung tayo po, ganoon din po ang ating gagawin sa kanya, ay for sure tayo rin daw po ay gagamitin, tayo po ay pagkakalooban ng talento na higit sa mas ina-expect po natin na ating makakaya. Ayan. So dapat po ay the reason why we have so few men of mind, of stability, and solid worth is that they think to find greatness while disconnected from God. So kaya po kaunti lamang ang matatag sa ating mundo, matatag at may malalim na pag-iisip dahil hinahanap ng tao ang kadakilaan ng hiwalay sa Diyos. So dahil wala ang Diyos sa kanila, hindi nila sinisik ang presence ng ating Panginoon, kaya po konti lang ang mga taong gumagawa ng gawain ng ating Panginoong Diyos sa ating pong sanlibutan. Kaya po bilang mga kabataan, ito po ay maging silbing panawagan sa atin na kung saan tayo po ay maging ating pong isik ang ating Panginoon sa lahat ng bagay na ating ginagawa at tayo po ay kanyang gagamitin sa mas malawak pang gawain at ating pong ma-realize na tayo po ay mayroong talento na higit pa sa kaalaman natin at higit pa sa alam nating kakayahan natin. At tayo po ay masa-surprise dahil tayo po ay gagamitin at tayo po ay magiging instrumento sa pagpapalago po ng kanyang gawain. Ayan. So kaya naman po, God is not feared and loved and honored by the children of men. So hindi tunay na kinatatakutan. Ito po ay minamahal at pinaparangalan ng ang Diyos ng marami. So, religion is not lived out as well as professed. The Lord can do but little for man because He is so easily exalted, is so ready to think himself of consequences. So, konti lamang daw po ang mga gawa ng Diyos para sa tao dahil madali siyang magmataas. Ayan. So, kung tayo bilang mga tao, kung tayo daw po ay madaling magmataas, kung tayo daw po ay mahilig, tayo daw po ay self-centered, kung hindi po natin isinisentro sa ating Panginoon ang lahat nating mga gawa, ay kaunti lamang daw po ang pinagkakaloob ng Diyos ng kayahan sa atin. Ayan, so kaya naman po nais ng Diyos na palawakin natin ang ating kakayahan at gamitin ang bawat pagkakataon. Ayan. So nais po ng Diyos na at ang kanyang mga talents na ibinigay sa atin ay atin po itong gamitin. Atin pong gamitin at ang bawat pagkakataon ay atin pong gamitin upang tayo po ay makatamo ng kapayapaan at tayo po ay atin pong makita ang kadakilaan ng ating Diyos sa ating buhay at atin pong matamasa ang kanya pong pinagkakaloob sa atin na kakayahan at talino at talento. Ayan. God would have us enlarge our capabilities and avail ourselves of every privilege to unfold
to cultivate and to strengthen the understanding. Ayan, so pinapalawak po ng Diyos, pinapahintulutan ng Diyos na ating pong na tayo po ay kanyang palawakin ang ating pag-iisip, ating pong may sa buhay at may pakita sa mga tao ang kanyang salita. Ayan. So kaya naman po sinasabi po dito, the Bible, the greatest teacher. Ayan. So kaya man po sa mga paksa po na ating pag-aaral ay ang Biblia po talaga ang greatest teacher sa atin. Kaya sa bawat pag-aaral natin ng Bible ay ang salita ng Diyos po ang gumagabay sa atin upang ating pong makita ang ating purpose sa buhay, at ito po ay tutulong sa atin upang tayo po ay magbago at tayo po may muhay ng may Christ-like character. Ayan. Kaya naman po mga kapatid, bilang conclusion po sa kabuuan po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po ay napakahalaga sa atin dahil hindi lamang po ito nagbibigay sa atin ng kaalaman, kundi ito po ay nagpapalalim sa ating isip at ang ating pagkatao. Itinuturo po nito sa atin ang tamang pamumuhay at ang tunay na karunungan na nagmula sa Diyos. So, ito po sa chapter po na ito na may The Value of Bible Study. Ito po ay sinasabi po dito na ang Bible po ang pinakamataas kaysa sa anumang pag-aaral dahil ito po ay nagpapalakas ng isip, nagpapalinaw ng katotohanan at nagpapalapit sa atin kay Kristo. At kaya bilang mga kabataan, mahalagang hindi natin pabayaan ang salita ng Diyos. So wag na po natin pabayaan ang salita ng Diyos sa ating mga ginagawa, sa ating pag-aaral ay wag nating hayaang na hindi natin na-include ang salita ng Diyos. And sa halip, gawin natin itong gabay sa ating araw-araw na buhay upang tayo ay lumago, maging matatag at magkaroon ng direksyon ang ating buhay. Ayan. So pag tayo po naging ating practice araw-araw, ating pong makikita ang ating purpose at ito po ay mag-guide sa atin sa mas maganda pa pong buhay. Ayan. Kaya naman po, ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos at ang Biblia ang daan upang ito ay maabot. Ayan. Kaya naman po sa pagtatapos po ng ating pag-aaral, naway ito ang salita po ng Diyos ay hindi mawala sa ating buhay at ito po ay ating pong gamitin sa araw-araw upang ito po ang ating pong kakayahan, ang ating pong kakayahan ay mag-improve, ang ating pong buhay ay ating pong makita ito na na maging purposeful sa gawain po ng ating Panginoon. Ayan. So, bilang pagkatapos po, naway ito po ay maging paalala sa atin na ating pong na tayo ay magpagamit sa gawain ng Diyos. Gamitin natin ang kanyang salita at kanya po tayong bibigyan ng karunungang higit pa sa ating inaasam. Ayan. So, ayun naman po ang ating pong lesson sa tanghali pong ito. Naway ang bawat isa ay nagkaroon ng dagdag kaalaman, dagdag blessing sa atin na tayo po ay ating araw-araw na isagawa, isabuhay ang pag-aaral ng salita ng Diyos upang atin po siya makita sa ating araw-araw na ginagawa. Gawin din ang ating buhay magkaroon ng magandang patutunguhan. Ayan. So, ako po ang inyong kaibigan sa Himpapawid na nagsasabing ang kabataang may paninindigan, pag-asa at kabalikat kahit kailan. Ako po ang inyong kabataang si Nervin Juster Balmes, at bilang pagtatapos po ay akin po inanyahan kayo sa panalangin.
po'y manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, lubos po namin binabalik ang mataas na papurit pasalamat sa inyo, Panginoon, sa amin pong aral na natutunan sa tanghaling ito, na kami po ay magkaroon ng oras na amin pong mapag-aralan inyong salita sa araw-araw, Panginoon, upang kami po ay inyong magamit sa pangmalawakang gawain at amin po itong ma-share sa iba ng inyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Naway inyo po kaming gabayan sa aming mga araw-araw na ginagawa. Gawin din ang aming mga tagapakinig sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pag-aaral, at sila po nawa ay maging kanila pong makita ang purpose po ninyo sa kanila, Panginoon. Naway maging makabuluhan po ang araw nila na kayo po ang kanilang kasama. Naway ito pong message namin na pakinggan ay maging paalala sa amin na hindi po namin alisin ang inyong salita sa aming pag-aaral, at ito po nawa ang maging gabay sa amin sa lahat na aming ginagawa. May patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming samot dalangin sa Panginoon naming tagapagligtas. Amen. Muli po, ako po ang inyong kabataan sa Himpapawid, Nebenjas Balmes. Magandang tanghali po ulit at God bless us all. Siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with regards to the preceding program, please write to the Program Director, Radyo Natin Center, FJE Building, 105 Esteban Street, Legazpi Village, Makati City.